Sabi rito, pinatnubayan kayo ng 40 taon sa ilang at inyong damit ay hindi na luma at ang inyong sandalyas ay hindi nasira ng inyong pangyapak. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ang sabi mo sa amin na yung aming mga ninuno Panginoon ay inalagaan mo sa ilang. Hindi sila nagutom, ang kanilang damit ay hindi nasira at ang kanilang pangyapak ay hindi nasira. Pero meron kang pinatagubilin sa amin, huwag kaming kumain niyaon at huwag kaming uminom ng alak sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinakita rito ng ating Panginoon ang kanyang hiwaga. Sundin natin ang kanyang tagubilin at ang pagpapala ay kusang darating. Ano ang dumating sa kanila? Yung kanilang damit ay hindi nasira. Yung kanilang pangyapak ay hindi nasira. Pero ang sabi ng ating Panginoon, simple lang. Ang gawin natin, sumunod tayo sa ating Panginoon. Yung ayaw pakain sa atin, huwag nating kainin. At yung huwag pinainom sa atin, huwag nating inumin. Bakit? Kasi yung tendency na nangyayari sa atin ay yung dumarating ang panahon na tayo ay magsasaper. Biruin nyo, 40 taon, walang damit. Wala silang damit na nasira. Pangyapak, walang naputol na sandalyas. Siguro bakal yung ginagamit nila. Pero nakita nyo, walang nasira. Pero ang pagpapala ng ating Panginoon, simple lang. Nagtanong si Jesus doon sa kanyang alagad. Ang sabi niya, ilan ang ating tinapay? Wala po. Ilan ang ating isda? Isda. Ang sagot nung wala rin po. Pero merong nagtaas ng kamay. Yung batang sinabi niya na inutusan ng magulang, i-donate yung isda. Napakahirap naman na daan lang yung bata, ibinigay yung kanyang isda at yung tinapay. Wala, kaalam-alam yung magulang nila, wala silang kakanin. Pero ano ginawa ng ating Panginoon nung binigay ng bata? Ako po ang may dalang tinapay. Pinaupo yung 5,000 lalaki. Hindi binilang yung babae, hindi binilang yung bata. 5,000 lalaki ang pinakain ng ating Panginoon at pinaupo. Ang una niyang ginawa ng ating Panginoon, nagpasalamat siya. At nung pagkatapos niya magpasalamat, ibinigay yung tinapay. At nung binigay yung tinapay, nakakain lahat. Nakakuha sila ng 12 bakol. Yung bakol, yung tinatawag nating parang basket na malaki. Yung basket na malalaki. 12. At ang sabi ng ating Panginoon, eto, paunin nyo para huwag kayong magutom. Ano sinabi ng ating Panginoon? Sundin muna siya bago sila pagpalain. Tingnan nyo yung bata. Sigurado, kung sa panahon natin ngayon, makapalo yung bata. Kasi naglasyaw siya. O tinatawag nating naglaro na wala pa yung pagkain ng pamilya. Pero nung nangyari, dahil nga ang kalooban ng bata, gustong makatulong, wala siyang inintindi. Pati ang kanyang sarili, pati yung kanyang pamilya, ibinigay ng kanyang sarili yung kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, kapag sinunod natin yung kalooban ng ating Panginoon, mayroong magandang mangyayari sa atin. Ano nangyari? Ngayon, nagkaroon ako ng sakit sa puso. Kasi nung bata ako, hindi pa ako Kristiyano, uminom ako. Nanigarilyo ako. Pero ngayon, inaani ko. Nagkaroon ako ng sakit sa puso, nawalan ako ng trabaho. Pero ang sabi ng ating Panginoon, gawin mo muna yung pinagagawa ko. Huwag kang kumain, huwag kang uminom, at nandun yung pagpapala ng ating Panginoon. Yung ating magulang, yung ating kapatid, yung ating anak, bigay ng ating Panginoon yan. Unahin mo muna siya at pagpapalain ng ating Panginoon ang buo nating sambahayan. Kaya sabi ng ating Panginoon, kayong mga Israel, sa panahon natin, ang mangyayari sa inyo,
sundin nyo ako. Diba, nung panahon na pinakita, in-interview, yung kanilang presidente, nung kalaban ng Israel, nilait ang Diyos natin na wala raw kapangyarihan at wala raw magagawa. Ano nangyari? Namatay pagkatapos ng statement. Ang Diyos natin may magagawa sa atin. Ngayon, nakita natin tayo ay dugyot, marumi, pero ang sabi ng ating Panginoon, ako ang sinasamba ninyo. Hindi kailangan tumungtong kayo sa marmol, hindi kailangan meron kayong tiles, ang kailangan nyo yung pusong dalisay, malinis, at merong gawain para sa ating Panginoon. Ngayon, tandaan po natin, isang malaking hamon na naman. Diba? Kung ang Israel ang nililipat natin, ngayon, sabi ko kay Lord, paano pa ngayon, Panginoon, ang iyong simbahan ay nadurog na naman. Saan ako kukuha ng pera para ipatayong muli? Pero ang sabi ng ating Panginoon, sino ba may dalang tinapay rito? Asking ng ating Panginoon, hindi sinabi ng ating Panginoon, babayaran ko to. Ang sabi ng ating Panginoon, umupo kayo, makinig at kumain. Pagkatapos nagbigay ng ating Panginoon, nandun yung blessing. Kapatid, tandaan po natin, walang blessing tayo na matatamo kapag sinasaway natin o sinusuway natin ang ating Panginoon. Diba? Kung minsan sawayin natin yung sarili natin. Yung sabi, lagi natin tinatanong, huwag mong gagawin. Tama ba? Bakit? Kapag ba ikaw ay hindi uminom, magkakaroon ka ng benefit. 60 ang Red Horse. Pabaon mo na sa anak mo yon. Pulutan, 80. Ipabaon mo na, pakain mo na sa pamilya mo. Sigarilyo, magkano ngayon? 150. Pagka pinagsama-sama mo yon, 10 Red Horse, 600. At yung pulutan, 1,000. At yung tinatawag nating sigarilyo, 3 kaha, magkano? 500. Makita mo, yung pamilya mo luluwag at ang pamilya mo magtatamasa ng kaginawahan galing sa ating Panginoon. Advice ng ating Panginoon yon. Walang problema ang ating Panginoon at wala rin sa yung problema ang Diyos. At ang may problema, yung taong nakikinig sa Kanya. Tayo, tandaan po natin, wala kami. Napakasarap talaga. Kalahati ang benefit. Pero hindi namin ginagawa dahil kami, tinutulak namin yung mga tao sa disgrasya. Naranasan natin ang buhay natin, mawawala. Pero pagharap ko sa ating Panginoon, sasabihin sa akin, Bishop, ba't nagbenta ka naman ng sigarilyo? Ba't nagbenta ka naman ng alak? Nakita mo, sinaway ko yung Israel. Nakita mo sila, hindi ko pinabayaan ng 40 araw. Silang nagutom, 40 taon na. Believe me, 40 days pa lang ang pinag-usapan natin. Pero ang sabi ng ating Panginoon, 40 years, hindi nasira yung kanilang damit. Hindi nasira yung kanilang sapatos. O yung sandalyas. Pero ang una nating masisira, tandaan po natin, yung ating katawan. Sa pag-aaral namin, na walang namatay sa Israel. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, pagpapalain niya ng 40 taon. Dumami sila, lumaki sila, tumanda sila. Pero sa tingin ko, walang binawas sa panahon ng Israel. Sa tingin, tansya ko lang yan. Kasi ang tao pwede mag-spekulasyon. Pero ang spekulasyon ng Diyos, hindi siya nagkamali. Nagkamali ka bang umupo ka rito? Nagkamali ka bang pumunta rito? O nagkamali ka na dahil nga tayo, sa panahon natin, ay maputik. Tandaan po natin, kahit anong linis mo, galing ka sa putik. Ang sabi ng ating Panginoon, nilikha kita, nakawangis ko, pero yung pinagkulang sa iyo ay putik. Kapatid, tandaan po natin, sandali lang ang buhay ng tao, ang benepisyo, kakamtan ng ating pamilya. At ang bagay nito, matatamo mo kapag ikaw ay nagbago at nagbalik loob. Wala sa aking benefit, nasa iyo, at ang kaluluwa mo ang iyong ililigtas. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong panukala na kami sumunod sa iyo at magbalik loob
Sa pangalan ni Jesus. Amen.